Isang mapagmahal na lolo ang nagbukas ng kanyang pintuan sa isang babae nang wala na itong ibang mapupuntahan. Ngunit kinantihan niya ang kabutihan ng lolo ng isang nakamamatay na pagtataksil. Akala niya matutulungan at mapagkakatiwalaan ka niya. Ito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Ang biktima ay mapagmahal na lolo, kilala sa pang-aasar. Maraming tanong kung sino ang umatake at iniwan siya para mamatay. Inamin ng suspect na gawa ito ng grupo. Abril 4, 2023, nasa Albuquerque, New Mexico tayo. Bandang 1:00 ng hapon, rumesponde ang pulis sa apartment complex. Sabi ng isang lalaki, patay na ang kanyang ama sa banyo. May iba pa bang tao sa loob? Ano ang relasyon mo sa kanya? Sir? Apo o kung sino man o Maria. Ikaw ba nagsabing gagawa ka ng welfare check? Opo, sir. Pwede ko bang makuha ang impormasyon mo? Kasama ko ang pinsan ko at dumating din agad ang anak niya pagkatapos namin. Siyang tao. Ano ba? Sa amin at sa kasama namin. Sino yung ginong nagalit na nandito sa ibaba? Alam mo ba, anak niya yon, tsuhin ko. Kinumpirma ng pulisya ang pagkakakilanlan ng biktima, si Larry Norsworthy, 60 taong gulang. Hindi pa tiyak ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Una, unattended death ang sabi ng mediko legal. Pero may ibinunyag ang pamangkin ni Larry na maaring magpabago ng lahat. Yung babaeng kasama niya, ninakaw ang kanyang kotse o sasakyan. At ayon sa kapitbahay sa ibaba, nakita lang nila siya kahapon, Sabado sa labahan, mag-isa sa sasakyan. Anong klaseng kotse yan? Isa itong Mercury Mountaineer Premier. Anong kulay? Kuti? Did he report it stolen? Yes. Kailan niya ini-report na nanakaw? Alam mo ba? Hindi ko alam yan. At anong pangalan niya? See. Jasmine Tracio. Nasa apartment siya. Hindi pa siya nakapunta dito mula nang umalis siya. Hayaan mong pagtawanan ng mga kapitbahay ang nangyari. Hindi mo alam kung kailan? Hindi ko alam. Pero halatang ilang araw na ang nakalipas noon. Parang kailan na pakiramdam kapag kami na rin ng mga bumbero ang natira matapos mailabas lahat ng tao. Salamat. Siguro. Kung may mangyari man sa akin, Jasmine. Pagkatapos, nagbigay siya ng email. Ano sa tingin mo ang edad niya? 28. 28, 29. Sige, at siyang nagmamaneho ng fire. Upuan ng driver. Kinaento ng aso niya, kaya may mangkok doon. Nasa sasakyan namin ito. Sige. At tinitingnan mo rin ito. Ito ang tito ko sa kasal. Nakuha ko na info niya. Nasaan ka, Parks? Nandito ako sa... Silver Tree? Ganito gagawin natin. Kung gusto mo maghintay sa jeep mo, may darating na investigador ng krimen para kumuha ng litrato at magbigay ng opinyon. Sa tingin ko, kausap ng tito ko ang kapitbahay sa ibaba. Sige. Sabi ko sa kanya, nasa bahay siya or nakita siya ni tito. Yung babae sa sasakyan. Uy, kailan? Sabado sa labahan. Siya lang mag-isa. Kinumpirma ng pulisya na nai-report na nanakaw ang SUV ni Larry noong ika-2 ng Abril 2 araw bago makita ang kanyang katawan. Sinabi rin nilang binaligtad ang mga bulsa niya na parang may naghalungkat. Tinawagan namin siya para i-record muli. Talaga? Para tanungin sila kung anong dahilan ng pagkantala.
Patuloy pa ring inaalam ng mga opisyal ang nangyari pero may isang pangalan na laging binabanggit. Jasmine. Sigurado akong si Jasmine ang nagnakaw ng kotse niya. Alam mo yun, Thea, alam ko may elevator piece siya. Nakatira siya sa ilalim ng unit niya. May blue siya na malala. Pero parang naghahanap siya ng zip. May narinig akong putok ng baril, pero di ako sigurado. Medyo nag-aalala ako. May narinig kang putok ng baril? Dito sa labas? Anong araw yon? Always. Maga. Maaga kahapon. Alas 6 na madaling araw. Mayroon kaming app sa telepono na tinatawag na Mic 360. Para subaybayan ito. Oo, at kaya ngayon, ipinapakita nito na nandito tayo. Ito nga. Ipinapakita nitong nandito ako, pati telepono niya. May paraan bang may makapunta para tingnan ito? Wala kasi ang kotse doon. May paraan ba para malaman kung nasa loob siya kasama ng telepono niya? Oo, nasa bandang timog lang ito mula dito. Nadaanan ko na kanina. So, Sabi ng lalaki sa ibaba, nasa babae ang kotse niya sa logging mat dito. Oo, yun din ang sinabi sa amin ni Jeremy. Oo. Nangyari yon kahapon sa live. hiniram lang na yun. I-email niya lahat ng detalye sa akin. At pina-email ko sa bangko na ang huling ATM withdrawal ay ginawa para sa $500. Nasa kanto ng bail sa Dallas. Pwede ba tayong magpadala ng tao para tingnan yon? Kunin ulit ang cellphone niya at tingnan ng ibang impormasyon kapag nakuha na natin ito. Maraming klase ng impormasyon. Wala akong magawa. Alam mo ko kailan huling update yan? Kaya napapadala ito ng signal sa atin. Well, dun ito napapadala ng signal. Nung papunta pa lang ako, kaya nga sabi ko, ay putek, nasa bahay siya. Pupuntahan ko siya para tingnan kung ayos lang siya. Tama. Tapos, nung nandito na ako at lahat, nakatawag na ako sa pulis, lahat na. Binuksan ko, tiningnan, at binuksan ulit. Sabi ko, ano ba to? Sandali, nandito na pala. Pinapakita ito dito. Nandito tayo sa Pennsylvania. Makukuha natin telepono niya. Sigurado akong may mas maraming impormasyon doon. Oo, may ibang pulis ding tumitingin sa kotse. Kasi sabi nila, sinasabi ni Jeremy sa amin na si Jasmine ang kumuha nun. Yun yung. Pangalan ng Yung babaeng yun. Sinabi ba talaga niyong ninakaw ito sa Pete Police? Sinabi niya sa pinsan niya noong linggo na inireport niyang ninakaw ito. Sige. Sabi nila sa tingin ko, tumawag siya at sinabing, makukulong na ako dahil ining-report mong ninakaw at iba pa. Sigurado ako, sinabi niya rin sa kanya, di ba? Pumunta siya sa bahay ko ngayon at sabi, nag-aalala ako sa tatay mo, huli ko siya nakausap nung linggo. Dapat kahapon pa sila pumunta dahil walang sasakyan, pupunta siya para magbayad ng renta at iba pa. Wala pa rin siyang balita mula sa kanya. Sige, pinadala niya ito sa akin. At sabi niya, kung may mangyari sa akin, Si Jasmine ang may gawa. May ipadala mo bang email na ito sa kanila, Domer? hindi ko na ipadala. Ibinigay ko ito kay Jeremy para kay Jeremy. Malamang na ibigay ko na sa kanya. Sa lahat mo na para sigurado. Ang pangalan niya ay Jasmine. Ayon sa pulis, nakita ang SUV ni Larry at mga ninakaw niyang bank cards sa ibang apartment complex. Pero wala na si Jasmine na hinahanap nila. Nakatingga ang kaso ng ilang linggo hanggang Hunyo, 27, 2023 nang may isang person of interest na tinanong ng mga detektiv. Ang taong yun ay walang iba kundi si Jasmine Troje, 29 na taong gulang. Nandito ako para magtanong tungkol sa relasyon mo kay Larry at sa Marshall Police. Ano Larry? Kapitbahay ko siya. Bakit hindi na lumipat sa kaliwa? Sundali niya akong tumuloy sa kanya. Bakit ka naman nakitira sa kanya? Kasi alam kong wala siya sa apartment ko dahil hindi siya pinapayagang pumasok sa embassy at hindi rin ako tumitira sa bahay niya, Ira. How long do you think you stayed with Larry? Mga 2 linggo rin, tapos umalis din ako sa huli. Yun lang talaga ba? Iyak. May kaso na ba akong kinaharap? Lilinawin ko lang ang ilang bagay. Sige. Kailan mo huling nakita si Larry? Nakita ko na siya. 2 linggo na mula nang alisin niya si Bachelor. Alam mo ba kung kailan yan nangyari? Hindi ko alam. Kailan mo huling nakausap si? Hey, 2 linggo Pantay Montes Panida. Hindi mo alam kung kailan yon? Hindi. Sige. Bill, Nagreklamo ang abogado na kinuha mo ang kanyang kotse.
May ginawa siya sa akin, kaya kinuha ko yon at ibinalik ko rin sa kanya. Pagkatapos noon, umalis na ako dahil ayokong mapahamak o magkaroon ng problema. Sinabi ko sa kanya na nasa labas ang kotse niya, tapos umalis ako. Mahalagang ebidensya sa kaso ang kotse ni Larry. Ayon sa pulis, isang babae at lalaki ang gumamit ng ninakaw na sasakyan. Kaya malinaw na nag-report si Larry na kinuha mo ang kanyang sasakyan, tama? Ooh. Hinahanap ko siya sa telepono ni Larry. Tinanong ka niya, nasaan ang kotse niya? I-translate mo siya. Sabi mo, ibabalik mo yan, kaso nakulong ka lang daw. Ang dami mong dahilan, pero may nagbalik naman. Oo, ginawa ko. Napaisip ako sa susunod na araw sa labas. Nakakita ako ng video na ipinapakita na bumalik yung sasakyan noong 3 ng Abril. At mga 3:00, yung medya ng madaling araw yon. Sige. May ilang kapitbahay na nagsabi na narinig nilang may nagbubuno sa apartment ni Larry nung gabing yon. Mga 3:30 ng madaling araw. Narinig nilang sigaw na, tama na, umalis ka sa akin. Mga ganung bagay. At may mga kalabog na parang may nagbabanggaan. Diyos ko. May ilang kapitbahay na nagsabing nakita kanilang umalis sa apartment kasama ang isang lalaki. Hindi mo siya nakita nung umagang yan. Kinabukasan, may nagsabi na bumalik ang parehong lalaki sakay ng kotse ni Larry. Kinuha ang mga gamit sa apartment niya at umalis muli. Hindi. At pagkatapos, nung gabing yon, nagkaroon kayo ng habulan kasama ang pamilya ni Larry na humahabol sa inyo habang dala nyo ang ninakaw na kotse. Nakita ko na galing sa yung ex ko. Nasa cycle siya. Natatakot ako sa kanya. Ayaw niya iksawan niya yung kotse. Kahit sinabi ko na sa kanya. Jared Chicam. Yung unang pangalan niya. Jarrett. Siya yung kasama mo nung nahuli ka sa pagnanakaw ng kotse. Sabihin na lang natin, yung unang beses. Hindi ko ginawa. Ang apelyido niya ay Simon. Mga darawang balda siya. Sinubukan niya ako barilin, kaya umalis ako. Sinubukan mong ano? Barilin ako sa ulo. Bakit di ka nag-report sa pulis tungkol doon? Dahil natatakot ako sa kanya. Huwag nga ako. Alam ko nasabi mo na yan dati sa ibang pulis. Ipapapita ko sa iyo ang larawan. Wala naman akong kaso, di ba? Hindi, sarado yan. Sino to? Siya yun. Si Church ba yan, ma'am? Kaninong sapatos ang suot niya? Kanya. Sige, kasi sabi ng pamilya ni Larry, teka, balikan ko muna. Narinig ng mga kapitbahay ang kaguluhan noong Abril 3, bandang 3:00 o 4:00 ng madaling araw. Sabi nila, nakita ka raw nila kasama yung lalaki na umalis, suot sapatos ni Larry. Kinabukasan, natagpo ang patay si Larry. Wala akong alam tungkol dyan. Kaya anong nangyari nung gabing yun sa apartment? Hindi ko alam, wala ako sa apartment. Sige. May mga kapitbahay nagsasabing ikaw yon at kung sino man ang lalaking yon. Hindi ako yan. Hindi, wala akong malapit sa apartment. Ayaw akong makulong. Sinabihan ko si Jared dahil sa uli ang kotse, pero ayaw niya. Habang iniimbestigahan ko ito, may nakita ako. Ibig sabihin, malamang hindi ako makakalabas ng pulman. Hindi ko alam bakit ka nandito. Nandito lang ako para kausapin ka. See. Noong huli kitang kinausap matapos kang maaresto sa nakaw na sasakyan, agad kang pinalaya. Simula nang minamanmanan kita, may isang lalaking nagreklamo na ninakawan at tinangkang nakawin mo ang kotse niya kasama pa ang isa. Ako? Hindi. Sabi nila dumating ka sa kotse ni Larry, bumaba at tinutukan siya ng baril. At pagkatapos mo makuha ang mga susi, yung isa pang lalaki ang nagmaneho palayo gamit ang kotse niya. Hindi. Sino yung kasama mo doon? Si Jared ba yon? Hindi ko na maalala yun. Hindi ako lumabas nun para tutukan ng baril ng sinuman. Hindi niyo sinabi sa akin. May kapitbahay na nagsabing, ikaw ang nakita nilang lumabas ng apartment matapos ang insidente. Hindi. Sa araw bumalik ka nung hapon na yon. No. Dala ang mountaineer ni Larry at isang maliit na kotse. At inalis nila ang maraming gamit sa ari-arian. Kaya ito ng pagkakataon mong sabihin sa akin ang alam mo. Alam ko. Sinusubukan kong maging tapat sa'yo. Sinusubukan kong maging malinaw sa'yo. Gusto ko lang siguraduhin na naiintindihan mo ang nangyayari ngayon. Wala akong isinasampang kaso laban sa'yo. Based sa lahat, buhay pa si Larry no nang puntahan niyo siya ng isang lalaki sa apartment. Kinabukasan, natagpo ang patay si Larry matapos marinig ng kapitbahay ang kaguluhan. Kaya hindi maganda ang itsura ng sitwasyon. Alam ko, pero wala akong ginawa. Sasabihin ko sa'yo kung meron at hindi yun kasama si Jared. Kung may ginawa siya, lagi niya akong kinikita sa bahay ng kaibigan niya. Tinititigan niya ako, tapos nalaman ko, gumagawa siya ng masama.
at sinabihan ako ng mga kaibigan niya na lumayo sa kanya. Delikado siyang tao. Swerte ka dyan. Sana lumayo siya sa'yo. May isa pa akong sinasama nun. Hindi ako magugulat. Malamang magdadagdag pa ako ng isa dyan. Batay sa online records, ang 25 taong gulang na si Jared Chacon ay may kaso na sa batas mula 2019. Kasama sa mga kaso niyang aggravated assault gamit ang nakamamatay na sandata, aggravated fleeing at illegal na pagmamayari ng baril ng marahas na kriminal. Paano mo siya nakilala? Kilala mo na ba siya bago si Larry? Kaya agad mo siyang nakilala pangkatapos kay Larry at parang naging Owens ka agad. Sabi ni Larry, may tawag siya at kayo ang tinutukoy. Ibabalik daw niya ang kotse niyo, pero habang nandyan ka, ganun na nga. Hindi, pumunta ako para matanong tungkol sa pagkuha ng mga gamit para sa cruising. Sabi mo, dadalin mo siya at ang kotse pabalik. Pero nung gabing yon, pumasok sa apartment niya at pinatay siya. Sabi ni Larry, masaya siyang makilala kayo. Nagustuhan ka ni Larry. Si Larry daw, ayon sa kanyang pamilya, ay mukhang masayang masaya na matulungan ka. Akala ko, isa kang matinong tao. Gusto niyang magluto ng hapunan kasama ka. Gusto niyang manood ng pelikula kasama ka. Akala niya matutulungan ka niya. Hindi pa natapos ang pagtatanong kay Jasmine. Binalik siya sa interrogation room pagkalipas ng mahigit 1 taon at marami nang nagbago. Noong Hulyo 2023, umamin siya sa tangkang pagtanggap o paglilipat ng ninakaw na sasakyan matapos maaresto kasama si Jared Chacon. Nabigyan siya ng suspended sentence at ibinasura ang kaso ni Jared. Pero mahigit 1 taon na, wala pa rin naaresto sa pagkamatay ni Larry Norsworthy. Sa loob ng 1 taong yon, ang sanhi ng kamatayan niya ay tinuturing pa ring unattended death. Nagbagong lahat noong Setyembre 2024 nang gawing homicide ang sanhi ng pagkamatay. Noong Setyembre 19, 2024 muling tinanong si Jasmine ng mga detektib at kinasuhan na siya ng pagpatay. Gusto kong bigyan ka ng pagkakataon na makausap kami at maaari ka naming tanungin ng ilang mga katanungan. Maaari ka ring magtanong sa amin. Kung mapapatuloy tayo, kailangan kitang bigyan ng paalala dahil nakakulong ka. Hindi ka na malaya na umalis sa puntong ito. Anumang impormasyong ibibigay mo ay malabo, pero maaari namin isama at suriin sa investigasyon. Matagal na rin itong iniimbestigahan ni Walt. Pero ang isang bagay na hindi namin alam ay ang pananaw tungkol dito. Kaya kami nandito ngayon. Gusto ka namin makausap tungkol doon. Nahuli na ba si Jared? May kaso ba siyang kinakaharap? Sige, mga bagay yan na pwede naming pag-usapan sa'yo. Nasa sa'yo yan. Gusto ko lang marinig ang version mo ng mga pangyayari, ang panig mo sa kwento. Wala talaga ako alam. Tingnan na natin ang Miranda Rex. Alam ko narinig mo na yan dati. Isa-isa natin tatalakayin para malinaw sa'yo. At pagkatapos, kung ano man ang gusto mong ibahagi sa amin, pwede nating pag-usapan yon. At gaya ng sinabi sa akin ng opisyal kaninang umaga, inaresto ka niya kagabi. Sinabi niya na nakipagtulungan ka. Sinabi niya na sobrang lungkot mo. Pakiramdam mo ay mas maayos ka na ngayon. Nasa ayos na ang buhay mo. Ayaw mong maligaw. Kaya gusto mo ibahagi ang alam mo para luminaw. At matulungan maayos ang mga bagay-bagay. Halatang may nalalaman ka sa insidente na maaaring hindi pa namin alam. Gusto kong malaman kung pwede nating malaman yon ngayon. May tanong ako, sabatan ba ito dahil kasama ko ang gumawa ng krimen? O ano ba talaga ito? Kayo ay maaaring nag-uusap tungkol sa isang plano o may ideya. Tapos isinakatuparan ninyo ang mga ideyang yon para gumawa ng ilang insidente. Hindi naman ako kinakasuhan na parang ako mismo ang gumawa nun. Yan ang hindi ko maintindihan. Sa puntong ito, pareho kayong may parehong kaso. Kaya ang DNA, Makakatulong ba yun? Parang kaya ito lang ang iniisip ko based sa pag-uusap natin. Sa nakikita ko sa iyo ngayon, iniisip mo na hindi ka pumatay ng kahit sino. hindi ko ginawa. Tingin ko, ito ang chance mo ipaliwanag ang kwento at ang alam mo para makatulong maglinaw. Idodokumento rin namin ito sa salaysay namin. Pagdating natin sa korte, ipapaliwanag ng mga yon. At malalaman din ang resulta. Ibig kong sabihin, depende kung paano ito titingnan.
Mainam na makuha natin ito dahil nang molekta na tayo ng ebidensya nitong nakaraang taon. At nakausap na rin kita minsan sa NBC nung naaresto ka dahil sa ninakaw na sasakyan siguro. At pagkatapos, sinubukan ko ulit makipag-usap sa'yo pero ayaw mo akong kausapin. Kaya, may alam kang hindi ko alam, gusto kong malaman ang nalalaman mo sa sitwasyon. Sinabi ng opisyal sa akin na may sinabi ka raw sa kanya kung sino sa tingin mo ang maaaring responsable at ayaw mong mapagbintangan sa ginawa ng ibang tao. Gusto lang kitang kausapin at marinig ang sasabihin mo sa sitwasyon. Jerry. Jared? May kumausap ba sa atin o call kay Jared? Paano isinusulat ang pangalan niya? Sa tingin ko, Jarred ang viber nito. Maring Jared o Jared Chuck. Ano ang palayaw o tawag sa kanya? J-Dog. Alam mo ba kung kailan birthday niya? Wala. Alam ko. Sige. Madalas siya nasa tabi ng Smoke City. Saan yun? Parang sa Arden Central. Palagi siyang nandoon sa lugar na yun. Ah. Paano naman si Jared? Ibig sabihin, naging kayo ni Jared. Gaano katagal kayong naging magkasintahan? Dalawang buwan, napaka-abusado ng relasyon. Oo, naalala kong sinabi mo yan. Nag-bake kayo ng 2 buwan. Tumira ka ba sa bahay ng nanay niya? Nagkasundo ba kayo ng maayos? Minsan, kapag wala akong pera, gano'n. Pagod na ako sa pera dahil tinapa niya akong patayin. Nananatili pa rin ba sila doon kahit wala na ako? Sa pagkakaalam ko, ang nanay at ang kapatid kong babae ay nandun pa rin. Sige, hindi mo alam kung lumipat na sila o kung may iba pa silang balak gawin? Wala. Sige, kailan ka huling pumunta doon? Noong una kita nakausap, mga 1 buwan bago yun. Sige. Kumusta naman ang relasyon niya sa nanay at kapatid niyang babae? Magkasama lang ba sila? Sige. Minsan talaga inaabuso niya sila. Sinubukan pa niyang patayin ang babae at kapatid niya. Kapag matino o kapag nakadroga? Pareho. May problema ba siya sa pagiging agresibo kapag ikaw ang nasa posisyon niya? Sa tingin ko, oo. At ginawa rin niya ang mga parehong bagay sa'yo? Alam ko na minsan sinabi mo sa akin na tinakot kanyang barilin sa ulo. Oo, sinubukan niya. Kinuha ko ako baril niya. Dati rin niya ako pinipilit lumabas para magnakaw ng sasakyan. At iba pa. Anong ginawa? Pinipilit niya ako sumama sa kanya at magnakaw ng mga sasakyan. Nang mahuli ako, sinabi ko agad sa pulis ang nangyari. Naalala mo ba? Itong mga taong kilala mo, naalala mo ba kung kanino mo kinuha ang mga kotse? Basta mga random na tao lang. Mga random na tao. Sa tingin mo, ilang beses mo ginawa yan? Siguro. 2 beses. Carjacking. Tinutukan ng baril. Kinuha ang kotse habang wala sila. Pwede ba ako mapahamak dahil doon? Ano meron? Pero sinasabi ko sa'yo, pwede ba ako mapahamak dahil doon? Hindi ko alam pero hindi naman. Sa investigasyon na ito, may mga pagkakataong lumabas ang pangalan mo sa ibang insidente. Nang una kitang makausap, naaresto kayo. Alam mo, yung tungkol sa pagnanakaw ng kotse sa Walmart, kaya di ko na alam ang sumunod na nangyari. Ibig kong sabihin, pinag-uusapan mo yung mga bagay na tapos na. Naayos na siguro yon. Hindi ko alam kung pupunta ka pa sa korte. Hindi ko alam kung may iba kang kaso. Wala. Nakuha ko na rin sa wakas ang probation doon. Sa police interview noong 2023, sinabi ni Jasmine na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Larry. Mukhang alam na niya noon pa ang totoong nangyari sa kanya. Sinabi ng pulis kaninang umaga na may mga warrant ka. Tinanong mo kung para saan. At sagot niya, yung isa ay para sa open container. Sabi niya, sinabi mo raw na hindi ako gumawa nun, ex-boyfriend ko ang gumawa. Ano ang masasabi mo tungkol doon? Ayaw mo masyado magsalita tungkol sa abogado ko. Pwede kang magsalita ng kaunti o marami, ayun sa gusto mo. So hindi mo ginawa, ano hindi mo ginawa? Pagpatay.
May nakita ka ba o may narinig ka ba na ikinabahalang o nagdulot sa'yo ng pagkabahala? Oo. Mahal ko si Larry ng higit sa lahat. Inalagaan niya ako nang walang ibang nakapansin. Mahal mo ba si Larry? Alam mo, parang, Diyos ko, hindi ko siya nasaktan. Pinatay niya si Larry? Tinanggap niya ako, pero walang ibang gagawa nito. At kung hindi ikaw ang gumawa nun, alam mo kung sino ang gumawa. Jared. Sigurado ka kung si Jared ang gumawa nun. Oo, siya may gawa nun. Dinaday ni Jared si Larry. Hindi ko alam kung kailangan ko ba kausapin ng abogado ko. Gusto ko lang ipaalam na pinigilan niya ako. Susubukan kong pigilan ito. Tinataka niya akong barilin. Kaya sinubukan mo magsalita, pero tinapag ka niya. Pabarilin ako ng mga tao kung hindi pagkita sa kanya. Narinig mo ba mismo? Oo. Anong ginawa niya sa'yo? Sinakal niya ako. Sinuntok niya ako mismo sa mukha. Kaya sinakatan niya at sinuntok sa mukha nung sinubukan mong ilitas. Tumari ka sa'yo. Pasensya na sa pinagdaanan mo. Alam mo, nakakatakot talagang lumibahanin niya. Kailangan talaga. Paano ka niya tinakot ng babarilin? Anong itsura nun? Bigla na ilabas ang baril sa harap ko. Hindi na tuwali sa'yo. Ooh. Tinakot ba niya si Larry ng baril? Ikaw lang. Kaya mo ako dito sa'yo. Alam mo na, madalas nating makita nito mga bagay. Minsan, may mga tao na basta nilang pumulot ng baril at itinuto. Minsan, kinakaso nila ito. Minsan, hinihila nila ang slide bago ituto. Ginawa ba niyang aliman sa mga iyon? Kinasa nito. Kinasa nito bago itinuto sa'yo. Kaya. Sinubukan mong pigilan ito. Tinakot ka niya at nakipagkita siya sa'yo. Ano yung malis? Lalamas daw kayo doon. Pwede ba akong magsalita? Pwede bang iba ang maging abogado ko? Kahit ano gusto mo, nandito kami para sa panahon. Ayoko magsalita ng sobra. Gusto ko lang malaman ninyo na hindi ko ginawa yon. Gusto ko bang idagdag na dapat namin malaman kahit wala ang abogado mo. May hindi pa kami natanong tungkol sa nakaraang hakbang. Wala sa ngayon. Sa tingin niyo ba mahanap niyo si Jared? Mahahanap namin. May warrant para arestuhin si Jared pero ilang buwan siyang hindi nahanap. Dahil kumuha ng abogado si Jasmine, lumitaw pa ang ibang detalye sa reklamo. Ayon sa pulisya, ninakaw ni Jasmine ang pera at kotse ni Larry nang walang pahintulot. Nang palitan ni Larry ang online banking codes, plano raw ni na Jasmine at Jared na pasukin at pubugin siya, kunin ang codes at nakawan siya. Patay si Larry dahil sa blunt trauma sa dibdib ayon sa mga opisyal. Hindi nakita si Jared Chacon hanggang Mayo 2025. Ayon sa Albuquerque PD, noong ika-2 ng Mayo ng taong iyon, nakatanggap sila ng tawag tungkol sa kasalukuyang pagnanakaw ng kotse. Isang babae ang nag-angkin na ninakaw ni Jared ang kanyang kotse matapos niya itong patuluyan sa kanyang bahay. Nang mahanap ng pulis ang kotse at si Jared, tumakbo raw siya bago naaresto sa isang eskinita. Sa insidenteng yon, kinasuhan siya ng pagnanakaw ng sasakyan, paglaban, pagtakas o paghadlang sa pulis at idinagdag pa ito sa open murder at aggravated burglary mula sa 2023 warrant. Nakakulong pa rin siya habang hinihintay ang paglilitis ayon sa online na tala. Tungkol naman kay Jasmine Presillo, umamin siya sa kasalanan ng second-degree murder, aggravated burglary at pakikipagsabwatan upang magsagawa ng aggravated burglary. Noong Desyembre 2025, hinatulan siya ng isang hukom sa New Mexico ng 25 taon sa kulungan. Batay sa online na tala, nagsisibi ng sentensya si Jasmine Trujillo sa Western New Mexico Correctional Facility sa Grants, New Mexico. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner. Magkita-kita tayong muli bukas para sa bagong kaso.